Nasa halos 40 individual ang naiulat na nasawi sa pagtama ng Bagyong Tino sa Cebu. Maraming residente ang hindi makapaniwala sa nangyari. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng BTV Cebu. Isa ang Mananga River ng lungsod ng Talisay na umapaw matapos ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan na dala ng Bagyong Tino sa kanyang pagtama sa lalawigan ng Cebu. Halos mabura ang kabahayan malapit sa ilog. Isa sa mga residenteng nakaligtas mula sa pag-apaw ng ilog ay si Tatay Francisco na nagulat sa bilis ng pangyayari. Gawa sa mo pag-ingon sa kong bata nga, bakit ng mga tao? Pag anak, igoro kabutas, why do kami minuto? Ang tubig, taga din na. Inilikas na sa evacuation center ng Talisay City ang mga apektadong residente. Handa naman umalalay ang LGU upang matulungan ang mga nawalan ng tirahan. As far as food and evacuation centers, makaya man namo ang pagpakaon sa mga tao, especially sa evacuation. Ang move na lang yun karon is we need to talk about helping them get back after the situation here, and we need financial assistance for that. As like murag muhatag man ang city, dapat kanang nangay kung tabang sa governor na mutabang sa province. Isa lang ang Talisay City sa mga lubhang na apektuhan ng LGU sa lalawigan ng Cebu bunsod ng pagtama ng bagyo. Sa huling tala ng Cebu Provincial Government at ng PDRRMO, nasa halos 40 na ang mga kumpirmadong nasawi sa buong lalawigan. There are already 39 and this is just for 4 LGUs that has kanang report diri sa atong EOC. So there's 15 for Compostela, 8 for Danao, there's 9 for Mandaue, and there's 7 for Talisay. Casualties na siya. Most of them kay ni-drown or naigo og debris. Samantala, sa huling datos, nakapagtala naman ng 9 na kumpirmadong nasawi ang LGU ng Cebu City. May mga patuloy pa ring pinaghahanap ang mga otoridad sa mga oras na ito. Patuloy naman ng clearing operations ng mga disaster team sa mga lugar kung saan nagkalat ang mga debris at mga tinangay na kagamitan at mga sasakyan. Para sa Integrated State Media, Jessie Atienza, PTV Cebu.